Inakala ng bilyonaryong si Eduardo na magwawakas na ang kanyang buhay dahil sa sakit na cancer. Ngunit nang malaman niya na nagkamali ng diagnosis ang doktor na tumingin sa kanya, ay isang plano ang kanyang binuo. Naisip niyang subukin ang lahat ng miyembro ng pamilya niya kung ano ang gagawin ng mga ito sa mga ari-arian na maiiwan niya kung sakaling mawala na siya. Pinatira niya sa kanyang bahay ang anak niya sa labas na si Mia kasama ang anak niyang si Alexa. Nasa bahay din na yon ang kapatid niyang si Sandra at Michael, pati na ang asawa nitong si Vivian. Sa paglipas ng mga araw, haharapin ni Mia ang gulo na meron ng pamilya ng kanyang ama. Dumagdag pa ang pagtutol ng lahat na manatili siya sa bahay na yon dahil anak siya ni Eduardo sa ibang babae. Ano nga kaya ang magiging resulta ng pagpapanggap ni Eduardo na patay na siya? Maipapakita ba nito ang totoong kulay ng mga taong malapit sa kanyang puso? Ating tunghayan ang isa na namang kwento na magbibigay aral at inspirasyon sa ating buhay. Kilala si Eduardo sa mundo ng pagnenegosyo. Sa edad niyang 56 ay marami na siyang hawak na iba't ibang negosyo na lahat ay maganda ang takbo. Kaya naman dahil doon ay nakamit niya ang pagiging bilyonaryo at maginhawang buhay na noong kabataan niya ay hindi niya naranasan. Ilang taon nang patay ang kanyang asawa habang ang kanyang nag-iisang anak na si Alexa sa orihinal niyang asawa ay palaging nasa ibang bansa at nagliliwaliw kasama ang nobyo nito. Sa mansyon ni Eduardo ay kasama niya ang kanyang mas nakababatang mga kapatid na si Sandra at Michael at ang asawa nito na si Vivian. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay at tagumpay na meron si Eduardo, ay hindi siya lubusang masaya dahil kahit magkakasama sila ng mga kapatid niya sa iisang bahay, ay may kanya-kanya silang buhay. Halos hindi niya nakakausap ang mga kapatid niya, lalo na ang kanyang anak. Doon niya napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi talaga kayang mabili ng kahit anong laking halaga ng pera. Isang gabi, habang nasa opisina niya si Eduardo sa kanyang mansyon at abala sa ilang paperworks, ay may naramdaman siyang pagsikip sa kanyang dibdib. Huminto muna siya sa kanyang ginagawa at pinakiramdaman ang kanyang sarili. Bahagya siyang kinabahan dahil sinundan niyo ng pananakit ng kanyang likod at sa pagkakataon na yun, alam niya na merong mali sa kanyang katawan. Tumayo si Eduardo at pinilit niyang maglakad patungo sa sofa upang mas makaupo siya ng maayos, ngunit ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Nang makarating siya sa sofa, ay umupo siya roon ng maayos at ipinikit sandali ang kanyang mga mata. Sa pagkakataon na yun, naisip niya na kailangan niya nang magpakonsulta sa doktor dahil baka kung ano na ang kanyang nararamdaman na yun. Ang unang pumasok sa isip ni Eduardo ay si Dr. Danilo na kaibigan niya na matagal nang nagtatrabaho bilang oncologist. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Eduardo sa ospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Danilo. Nang pumasok siya sa opisina nito ay nagulat ito nang makita ang itsura ni Eduardo na nanghihina. "Eduardo, ano nangyari? Parang hindi ka okay," sabi ni Danilo habang tinutulungan siyang makaupo sa isang upuan. Masakit ang dibdib ko, Danilo. Kagabi ko pa ito nararamdaman. Medyo nahihirapan din akong huminga. Sagot ni Eduardo sa pagitan ng mabagal na paghinga. Agad na nagsimula si Danilo ng mga pagsusuri kay Eduardo. Habang ang mga test ay isinasagawa, hindi nawala ang labis na pagkabahala nito kay Eduardo. Matapos na makuha ang resulta, ay muling kinausap si Eduardo ni Danilo. Kumusta? Anong resulta ng mga test? Tanong ni Eduardo. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili ngunit inihanda na rin niya ang sarili na maaaring hindi maganda ang sagot na kanyang maririnig. Eduardo, may ilang bagay akong naisipaliwanag sa'yo. Base sa mga resulta ng mga test na ginawa namin sa'yo, nakita kong isang bagay na hindi maganda. May lung cancer ka. Nakita ko mga senyales ng matinding pagkalat nito sa ibang parte pa ng iyong katawan. Malungkot na tugon ni Dr. Danilo. Hindi nakapagsalita si Eduardo. Nanlamig siya at nanatiling nakatingin sa kaibigang doktor. Pilit na prinoseso ng utak niya ang kanyang narinig, ngunit tila hindi yun tinatanggap ng kanyang isip.
Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago nagsalita. Ano ang mga kailangan kong gawin? Tanong ni Eduardo. Kailangan mo nang magsimula ng treatment. Malala na ang kondisyon mo at ayoko namang mahuli ang lahat. Mas makabubuti na rin na ipaalam mo ito sa pamilya mo para makakuha ka ng suporta sa kanila. Tugon ng doktor. Mariin na umiling si Eduardo. Hindi. Ayokong malaman nilang tungkol sa sakit ko. Ayokong mag-alala sila sa akin lalo na ang anak kong si Alexa. Magpapagaling ako at sigurado ako na gagaling ako kaya hindi na nila ito kailangang malaman pa. Pagtutol ni Eduardo sa sinabi ni Danilo. Pero Eduardo, hindi ba't mas makabubuti kung malalaman nilang sakit mo? Ang pamilya mo ay bahagi ng iyong buhay. Maganda na kasama mo sila sa laban mo na ito. Paalala ni Danilo. Baka sa boses nito ang labis na pag-aalala. Bahagyang natawa si Eduardo. Kaya ko ito nang ako lang. Ayokong maging pabigat pa sa kanila. Matatag niyang sambit. Pero Eduardo, please Danilo, kaya ko ito na mag-isa. Magtiwala ka sa akin. Simulan na agad natin ang treatment at mga dapat gawin. Gusto kong gumaling agad ako sa lalong madaling panahon. Hindi pa ako handang mawala. Tila may kung anong bumara sa lalamunan ni Eduardo matapos niya yung sabihin. Okay, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero sana'y magbago ang isip mo. Tura ni Dr. Danilo. Nagpaalam na si Eduardo at lumabas sa opisina ni Danilo. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, ay naramdaman niya ang mabigat na kalungkutan at takot na nasa kanyang puso. Nang maisip niya na maaari siyang mawala, ay bigla siyang nilukob ng pangamba dahil marami pa siyang nais gawin sa kanyang buhay. Marami pa siyang pagkakamali na nagawa niya noon na nais niyang itama. Agad na sinimulan ni Eduardo ang pagpapagamot sa pag-asang gagaling siya sa kanyang sakit. Hindi naging problema ang pera sa kanya dahil marami naman siya noon. Naging lingid sa kaalaman ng pamilya niya ang sakit at pagpapagamot na kanyang ginawa. Makalipas ang ilang buwan ay muling nagharap sina Eduardo at Dr. Danilo. Sana naman ay magandang balita ang sasabihin mo sa akin, Danilo. May kabang wika ni Eduardo. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Danilo. Eduardo, alam mo na ginawa na natin lahat ng treatment sa'yo. Chemotherapy, targeted therapy, at immunotherapy. Lahat ng pinakamodernong teknolohiya ay nagamit na natin sa laban mong ito. Pero ang sakit mo, mas lumalala pa rin. Tumugon ng konti ang katawan mo sa mga unang treatment. Pero ngayon, mabilis na ang pagkalat ng cancer cells sa katawan mo. Malungkot na pahayag ng doktor. Pakiramdam ni Eduardo ay nawalan siya ng lakas ng sandaling yon. Nanlamig siya ng gusto at pinagpawisan ng kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod kahit na nakaupo siya. Ang paghinga niya ay naging mabigat. Anong ibig mong sabihin, Danilo? Halos pabulong na tanong ni Eduardo. Maaari nating ituloy ang treatment pero hindi nito mapapahinto ang mabilis na pagkalat ng sakit mo. Alam kong magiging masakit at mahirap ang susunod na sasabihin ko pero base sa lahat ng result, maaaring 3 hanggang 6 na buwan na lang ang natitira sa'yo. I'm so sorry, Eduardo. Napapailing na wika ni Dr. Danilo. Pakiramdam ni Eduardo ay huminto ang oras. Ang mga salitang iyon ni Dr. Danilo ay parang matatalim na punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Tumitig si Eduardo sa doktor. Para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Sa dami ng kanyang nakamit na tagumpay, pakiramdam niya ay kontrolado niya na ang lahat. Ngunit sa sandaling yon, napagtanto niya na nagkamali pala siya. Dahil ang mismong buhay niya at kung hanggang kailan na lang siya mananatili sa mundo ay isa sa napakaraming bagay na wala siyang kontrol. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong harapin ang katotohanan. Dapat mo nang sabihin sa pamilya mo ang kalagayan mo. Kailangan nila itong malaman, Eduardo. Tura ni Dr. Danilo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila. Pabulong na tugon ni Eduardo.
Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Nandyan ang pamilya mo, Eduardo. Kailangan nilang malaman para maipakita nila ang pagmamahal nila sa iyo habang may oras pa. Sambit ng doktor. Muling natahimik si Eduardo at nahulog siya sa isang malalim na pag-iisip. Maya-maya ay marahan siyang tumango. Okay, sasabihin ko na sa kanila. Mariin na wika ni Eduardo. Sa sandaling yon, hindi na malaya ni Eduardo ang paggulong ng luha sa magkabila niyang pisngi. Hindi niya kayang tanggapin na ilang buwan na lamang siyang mabubuhay. Agad siyang nagdesisyon na gawing masaya lang ang nalalabing mga araw niya sa mundo kasama ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang anak niyang si Alexa. Nang maalala ni Eduardo si Alexa, isang tao pa ang kanyang naalala. Walang iba kundi ang naging anak niya sa ibang babae, si Mia, ang isa pa niyang anak na mas pinili ang mabuhay ng malayo sa kanya. Nang sumunod na araw, naisipan ni Eduardo na magtungo sa bahay ng kanyang anak sa labas na si Mia. Matapos ihinto ang kotse sa tabi ng kalsada, ay pumasok siya sa isang masikip na daan papunta sa isang squatters area. Habang naglalakad, ay naamoy niya ang baho ng kanal at basura sa paligid. Maya-maya ay huminto siya sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Nilakasan niya ang kanyang loob at kumatok. Mabilis siyang pinagbuksan ni Mia at napakunot ang noon nito nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? May pagtatakang tanong ni Mia. Pwede ba kitang makausap, anak? Baka pwede tayong mag-usap sa loob. Mahinang tanong ni Eduardo. Pasok ka. Malamig na tugon ni Mia. Pagpasok ni Eduardo, napansin niya agad ang kalagayan ng bahay ni Mia. Maliit ang espasyo roon at ang bubong at dingding ay pinagtagpi-tagping yero, plywood at sako lang. May ilang gamit na nakatambak sa isang sulok. May lutuan at maliit na lamesa na may 2 upuan. Hindi siya makapaniwalang ang isang anak niya ay nakatira lang sa ganung uri ng bahay. Buti at nagagawa mo pang manatili dito kahit mag-isa ka na lang. Tura ni Eduardo nang makaupo siya sa isang bangko. Sanay na ako. 5 taon na rin mula nang mamatay si Mama. Simula noon, natutunan ko na kung paano mabuhay na mag-isa. Tugon ni Mia. Hindi agad nakapagsalita si Eduardo. Alam niyang hindi naging madali ang buhay para kay Mia, lalo pat hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay nito ng buo. Anak niya ito sa babaeng minahal niya ngunit kinailangan niyang talikuran dahil sa kanyang pamilya. Pasensya ka na. Ang laki ng pagkukulang ko sa iyo bilang tatay mo. Naluluhang sambit ni Eduardo. Ayoko ng drama ngayon. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin kasi may mga kailangan pa akong gawin. Ani Mia at naghalukip-kip ito habang nakasandal sa gilid ng pintuan. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sanang doon ka na tumira sa mansyon, Mia. Tura ni Eduardo. Napailing ang kanyang anak. Ilang beses ko nang tinanggihan niyang gusto mo na yan. Alam mo na ang sagot ko. Hindi at hindi ako titira doon. Matigas na tutol ni Mia. Mia, makinig ka. Hindi na nagawang tapusin ni Eduardo ang sasabihin dahil mabilis yung pinutol ni Mia. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Papa. Alam mong hindi ko gugustuhin tumira sa mansyon kasama ang mga matapobreng kapatid mo at ang anak mong maldita. Anong gagawin ko ron? Makikipag-away sa kanila araw-araw? Oo, maliit ang bahay ko. Oo, mahirap ang buhay ko. Pero tahimik ang buhay ko dito. At yun lang ang gusto ko. Mahabang paliwanag ni Mia. Mia, may taning na ang buhay ko. Gusto ko sanang makasama ka sa mga natitirang araw ko rito sa mundo. Muntik nang maiyak si Eduardo nang sabihin niya yon. Isang nakakabingi at mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Nakatingin lang si Mia kay Eduardo na para bang hinihintay nito na sabihin niyang nagbibiro lamang siya. Maya-maya ay mahinang tumawa si Mia.
May taning na ang buhay mo? Gumagawa ka lang ng dahilan para pumayag akong manirahan sa mansyon mo. At kung sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, nagkakamali ka. Malamig nitong wika. Hindi ako nagsisinungaling. 3 hanggang 6 na buwan na lamang ang itatagal ko. Meron akong lung cancer, Mia. Narito ang mga medical records ko para maniwala ka. Sabi ni Eduardo. Inabot ni Eduardo kay Mia ang isang brown envelope. Kinuha yun ni Mia at inilabas sa mga papel na naroon. Isa-isa nitong tiningnan ang mga laboratory results, findings ng mga espesyalista, at ang pahayag ng doktor na nagbigay ng taning kay Eduardo. Napalunok si Mia habang sinusuri ang bawat pahina at unti-unting namuo ang luha sa gilid ng mata nito. Hindi ba't marami kang pera? Bakit hindi ka magpagamot sa ibang bansa? Tanong ni Mia sa basag na boses. Halatang pinipigilan nito ang maiyak. Umiling si Eduardo at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Huli na ang lahat, Mia. Kumalat na ang kanser sa buong katawan ko. Wala nang silbi kahit saan pa ako magpagamot. Tugon ni Eduardo. Hindi nagsalita si Mia. Umiwas ito ng tingin kay Eduardo sabay talikod at tumingin ito sa labas. Marahang tumayo si Eduardo at lumapit siya sa kanyang anak. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong mahihirapan akong kumbinsihin ka pero ayoko na magsayang pa ng oras. Ito na lamang ang huling pagkakataon ko para makasama ka bago ako mawala. Kaya nakikiusap ako, Mia. Doon ka na tumira sa mansyon. Kulang na lang ay lumuhod si Eduardo ng sandaling yon sa labis na pagmamakaawa. Pag-iisipan ko. Sige na, makakaalis ka na. Marami pa akong dapat gawin. Malamig na tugon ni Mia. Hindi na nagsalita si Eduardo at tumango na lamang siya. Isang malungkot na ngiti ang iniwan niya kay Mia bago siya tuluyang umalis ng bahay nito. Habang naglalakad si Eduardo pabalik sa kanyang sasakyan, umasa siya na papayag si Mia sa gusto niya. Bukod kasi sa nais niyang makasama ito sa mga huling araw niya, gusto niya ring bumawi rito sa napakaraming taon na hindi ito tumanggap ng kahit na anong tulong mula sa kanya. Isang umaga, habang umiinom ng kape si Eduardo sa veranda ng mansyon, ay nakita niya si Dr. Danilong naglalakad palapit sa kanya. May dala itong brown envelope at napansin niya ang kaba sa mukha ng kanyang kaibigang doktor. Danilo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Eduardo pagkalapit ni Dr. Danilo sa kanya. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap ng walang ibang makakarinig? Tura ni Dr. Danilo. Agad namang tumango si Eduardo. Doon tayo sa opisina ko. Yaya niya. Pagdating sa opisina, isinara ni Eduardo ang pinto at tinawag ang isang kasambahay para magdala ng kape para sa kanila. Pagkatapos ay umupo sila sa magkabilang gilid ng pabilog na mesa. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin, Danilo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa kasi mas lalo akong kinakabahan. Sambit ni Eduardo. Nasabi mo na ba sa pamilya mo ang tungkol sa sakit mo? Diretsyong tanong ni Danilo. Hindi pa. Naghahanap pa ako ng tamang pagkakataon. Alam mo naman ang sitwasyon ko sa mga anak ko at kapatid ko. Pakiramdam ko ay wala silang pakialam sa akin. Sagot ni Eduardo. Tumingin si Danilo kay Eduardo nang may seryosong ekspresyon. Eduardo, sa totoo lang, hindi mo na kailangang sabihin sa kanila. Ani Danilo. Anong ibig mo sabihin? May pagtatakang tanong ni Eduardo. Nagkamali ako. Walang taning ang buhay mo. At higit sa lahat, Eduardo, wala kang lung cancer kundi meron kang tuberculosis. Madali lang magamot ang sakit na TB. 6 na buwan ka lang iinom ng mga gamot at gagaling ka na. Nakangiti ngunit kinakabahan na tugon ni Danilo. Ano? Paano nangyari ang sinasabi mo? Patuloy na naguguluhan na tanong ni Eduardo.
Ipinaliwanag ni Dr. Danilo ang sitwasyon at ang mga posibleng misdiagnosis at maling resulta ng mga test na ginawa kay Eduardo. Anito, muli nitong sinuri ang resulta at pinadouble check pa nito yon sa ibang espesyalista. Labis na nagimbal si Eduardo sa sinabi ng kanyang kaibigan. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat at hindi niya napigilang maluha sa sobrang saya sa biglang pagbalik ng buhay na akala niya ay mawawala na sa kanya. Pasensya na, Eduardo. Alam ko na napakalaki ng takot na ibinigay ng pagkakamali ko sa'yo. Umiiling na wika ni Danilo. Walang problema, Danilo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa sinabi mo. Nakangiting wika ni Eduardo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit biglang natigilan si Eduardo nang may bigla siyang naisip. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Tumayo siya, tumalikod siya at tumingin sa bintana habang nag-iisip ng malalim. Maya-maya ay muling humarap si Eduardo kay Danilo. Danilo, sasabihin ko pa rin sa pamilya ko na may taning na ang buhay ko. Turan niya. Ano? At bakit mo gagawin yan? Naguguluhang tanong ni Danilo. May naisip akong gawin. Gusto kong subukin ang aking pamilya. Gusto kong malaman ang tunay nilang kulay kapag wala na ako. Gusto kong makita kung sino sa kanila ang sakim at sino ang hindi. Tugon ni Eduardo. Hindi na nagawang makapagsalita ni Danilo sa sinabing yun ni Eduardo. Ngunit desidido na si Eduardo na gawin ang plano niyang yun. Ang totoo kasi, noon pa man ay gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng mga kapatid at anak niya sa kayamanan na maiiwanan niya sa oras na mamatay siya. Kinagabihan, habang nakahiga si Eduardo sa kanyang malaki at malambot na kama, ay nakatingin siya sa kisame at pinag-iisipan niya ng gusto ang kanyang plano. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa bedside table. Kinuha niya yon at napangiti siya nang malaman na si Mia ang tumatawag. Agad niya yung sinagot at inilapit ang aparato sa kanyang tenga. Hello, Mia? Napatawag ka? May problema ba? Sagot ni Eduardo sa tawag. Napag-isipan ko na ang sinabi mo nang pumunta ka rito. Payag na akong manirahan sa mansyon mo. Walang gatol na tugon ni Mia. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Masayang tanong ni Eduardo. Halos tumalo na siya sa labis na kasiyahan ng sandaling yon. Oo, ayokong isipin mo na napakasama kong anak na hindi ko man lang pagbigyan ng kahilingan mo bago ka mawala. Malamig na wika ni Mia. Mia, hindi ko iniisip na masama kang anak. Ako ang may malaking pagkukulang sa'yo. Bukas, ipapadala ko ang driver para sunduin ka. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Eduardo sa pagpayag ni Mia sa gusto niya. Okay, sige. Magpapahinga na ako. Bye. Ani Mia. May sasabihin pa sana si Eduardo ngunit pinutol na ni Mia ang tawag. Nakangiting ibinalik ni Eduardo ang cellphone niya sa bedside table. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa bintana ng kanyang silid. Tiningnan niya ang malawak na hardin ng mansyon. Doon niya naisip na kailangan niya ring subukin si Mia sa plano na kanyang binubuo. Alam niyang magiging mahirap ang gagawin niya. Pero naniniwala siyang kailangang malaman niya ang katotohanan tungkol sa mga taong mahalaga sa kanya. Maagang nagising si Eduardo ng umagang yon. Matapos mag-almusal, ay naghintay siya sa sala dahil darating na ang kanyang anak na si Alexa mula sa bakasyon nito. Maya-maya ay nakarinig siya ng tunog ng sasakyan na huminto sa labas ng mansyon. Hindi nagtagal ay pumasok na si Alexa habang nakasunod dito ang dalawang kasambahay na dala ang malalaki nitong maleta. Matangkad at mestiza si Alexa. Nakasuot ito ng oversized sunglasses, beige trench coat at high-heeled boots. Agad na sinalubong ni Eduardo ang kanyang anak. Simula nang mamatay ang nanay ni Alexa ay palagi na itong nagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Hinahayaan lang ito ni Eduardo dahil alam niya na paraan yon ng kanyang anak upang makatakas sa kalungkutan.
Finally, nakauwi ka na rin sa bahay natin, Alexa. May malaking ngiti na wika ni Eduardo. Tinanggal ni Alexa ang sunglasses nito at tumingin kay Eduardo na may halong inis. Papa, do you mind explaining why you had to ruin my vacation? Tanong nito habang nakataas ang isang kilay. Hindi ba't ilang buwan ka nang nagbabakasyon? At pinauwi kita kasi may mahalaga akong sasabihin. Tugon ni Eduardo. Bakit hindi na lang kasi sa phone mo sabihin? Like, seriously? You made me cut my trip to Rome just for this? Hindi mo ba alam na may mga reservations ako? So inconvenient talaga. Maarting itinirik ni Alexa ang mga mata nito. Iha, importante ang sasabihin ko. At saka hindi ka pa ba napapagod kakagala? Ilang buwan ka nang wala rito. Tura ni Eduardo habang pilit na inuunawa ang anak. Okay, fine. I'm not even going to argue. Iritadong sagot ni Alexa. Umakyat ka na muna sa kwarto mo at magpahinga. Mamaya, magkakaroon tayo ng special dinner. Sabi ni Eduardo at tinalikuran na siya ni Alexa. Habang umaakyat si Alexa sa hagdan, ay tinawag ni Eduardo ang kanilang mayordoma. Inutusan niya itong maghanda ng espesyal na dinner. Agad namang tumalima ang mayordoma. Nang mag-isa na si Eduardo sa sala, ay napaisip siya na posibleng mabago ng plano niya ang ugali ni Alexa, kaya wala na talaga siyang dahilan para hindi yun ituloy. Kinagabihan, maganda ang pagkakaayos ng dining room sa mansyon ni Eduardo. Sa gitna ng mahaba at makintab na mesa, naroon ang iba't ibang masasarap na pagkain. Merong steak, roasted duck, seafood paella, truffle pasta, at isang malaking cheese platter. Meron ding mamahaling wine na alam ni Eduardo na paborito ni Alexa. Naroon na ang dalawang nakababatang kapatid ni Eduardo na sina Sandra na isang eleganting babaeng nasa late 40s at si Michael, isang seryosong lalaki na kasama ang asawa nitong si Vivian. Si Alexa naman ay nakaupo sa dulo ng mesa habang naka-cross legs at abala sa cellphone nito na tila walang pakialam sa paligid. Alexa, pwede bang ibaba mo muna ang cellphone mo? Nasa harapan tayo ng hapagkainan. Mahinahong wika ni Eduardo sa kanyang anak. Hindi man lamang tumingin si Alexa sa ama at patuloy lang sa pagtipa sa cellphone. Papa, I'm just so bored. Can we eat already? Ano ba kasi ang hinihintay natin? Tanong nito na may halong pagkainipang tono. Sumabat si Sandra. Kuya Eduardo, mukhang may sorpresa ka yata sa amin. Ipapakilala mo ba sa amin ang bago mong girlfriend? May bahid ng biro ang tanong nito. What? No way, Papa. Pinag-usapan na natin ang bagay na yan. Wala nang pwedeng pumalit kay Mami. Madiing sabi ni Alexa. Relax, Alexa. Baka naman hindi ganon. Pero kuya, kung meron kang bagong girlfriend, hindi na kami magugulat. You deserve to be happy. Sabi naman ni Michael. Napabuntong hininga si Eduardo at umiling. Wala akong girlfriend. At wala na rin akong balak pa mag-asawa. Sabi ni Eduardo sa seryosong boses. Kung wala kang girlfriend, sino pa bang hinihintay natin? At bakit ganito ka-espesyal ang dinner? Curious na tanong ni Sandra. Ngumiti si Eduardo ng bahagya, pero hindi siya sumagot. Sa halip, nilingon niya ang malaking orasan sa dingding at alam niya na anumang oras ay darating na ang kanilang hinihintay. Hindi nagtagal ay nakarinig silang lahat ng ugong ng sasakyan mula sa labas ng mansyon. Mukhang dumating na ang hinihintay natin. Excuse me, I'll go check. Ani Eduardo sabay tayo mula sa kanyang upuan. Nang makalabas si Eduardo ng mansyon, ay nakita niya ang nakahintong sasakyan sa driveway. Mula roon ay bumaba si Mia na may dalang isang maleta. Nang makita niya si Mia ay mabilis siyang naglakad papunta rito. Mabuti at nakarating ka na. Ako na magdadala ng maleta mo. Masayang wika ni Eduardo. Hindi na. Ako na magdadala nito. Tanggi ni Mia. Hindi pinakinggan ni Eduardo ang sinabi ni Mia at kinuha niya mula rito ang maleta at siya na ang nagbuhat nun habang naglalakad sila papasok sa mansyon. Nakahanda na ang dinner. Naroon na rin silang lahat.
Sambit ni Eduardo na hindi maitago ang excitement sa mukha. Natigilan si Mia sa narinig. Tumigil ito sa paglalakad at tumingin kay Eduardo habang puno ng alinlangan ang mga mata. Lahat? Ibig sabihin sina Alexa at ang dalawa niyong kapatid? Tanong nito. Oh, Mia. Alam ko na hindi ka nila kasundo. Pero kailangan mong masanay na makasama sila. Ani Eduardo at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pero hindi ko kailangang masanay na kasama sila. Kapag nawala ka, aalis din ako dito. Hindi ko kailanman naisip na tumira rito ng matagal. Sabi ni Mia sa malamig na tinig. Hindi na lang nagsalita si Eduardo hanggang sa makarating na sila sa sala. Tinawag niya ang isang kasambahay at inutusan niya itong dalhin ang maleta ni Mia sa kwarto nito sa itaas. Agad namang tumalima ang kasambahay at kinuha nito ang maleta mula sa kanya. Mia, handa ka na ba? Tanong ni Eduardo kay Mia habang nakatayo sila sa gitna ng sala. Ano bang dapat kong paghandaan? Ang pagharap ba kina Alexa at sa mga kapatid mo? Kung yan ang ibig mo sabihin, wala akong pakialam. Wala akong dapat na paghandaan. Kaya kong humarap sa kanila dahil wala naman akong atraso. Matapang na tugon ni Mia. Tumango na lamang si Eduardo at nagtungo na sila sa dining room. Pagpasok nila roon, ay napatingin ang lahat sa kanila. Bumakas ang gulat at pagtataka sa mukha ng lahat nang makita si Mia. Agad na tumayo si Alexa. What is she doing here, Papa? Bakit mo dinala ang babaeng yan dito? Galit nitong tanong. Ang boses ay may pagnanasa ng hindi pagkakaunawaan. Why did you bring her here? Oo nga kuya, hindi mo ba naisip na hindi mo na iginalang ang bahay na ito? Dinala mo pa ang anak mo sa labas dito? Protesta naman ni Sandra. Nanatiling kalmado si Eduardo. Walang may karapatang magdikta sa akin kung sino ang patitirahin ko sa aking pamamahay. Pagmamay-ari ko ang bahay na ito. At ako ang magpapasya kung sino ang titira rito. Mahinahon ngunit maotoridad na wika ni Eduardo. So you're saying that she's going to live here? Fine, aalis na lang ako. Naiinis na wika ni Alexa. No, Alexa, you're not leaving. Bumalik ka sa upuan mo. Ang boses ni Eduardo ay matigas. Matiim siyang nakatingin kay Alexa. Walang nagawa si Alexa kundi ang bumalik sa pagkakaupo. Bakas pa rin sa mukha nito ang pagtutol na naroon ang kapatid nito sa labas. Lumingon si Eduardo kay Mia at tinaya niya na itong maupo na upang makapaghapunan na sila. Walang imik na umupo si Mia na tila hindi apektado sa mga sinabi ni na Alexa at Sandra. Umupo na sa kabisera si Eduardo. Nasa kaliwa niya si Alexa habang nasa kanan naman niya si Mia. Ang mga mata ni Alexa ay nakatuto kay Mia. Tila nilalabanan naman ni Mia ang matalim na tingin ni Alexa at kalmado lang nitong sinalubong ang tingin ni Alexa. Maya-maya ay huminga ng malalim ito. Papa, pwede bang sabihin mo na ang dapat mong sabihin para matapos na ito? I have plans tonight. Makikipagkita ako sa friends ko. Walang ganang sabi ni Alexa. Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, sasabihin ko ang dapat kong sabihin. Tura ni Eduardo. Walang nagawa si Alexa kundi ang umirap at sumandal sa upuan na parang tamad na tamad ito. Maya-maya ay nagsimula na silang kumain. Bagamat masasarap ang pagkaing nasa harapan nila, tila walang gana ang mga naroon na kumain. Walang nagtangkang magsalita kaya tahimik ang lahat. Ramdam ni Eduardo ang bigat ng tensyon lalo na sa pagitan ni na Alexa at Mia. Ngunit nanatili siyang kalmado habang tahimik na pinagmamasdan ng bawat isa. Pagkatapos ng hapunan, tumawag si Eduardo ng isang kasambahay upang ipakuha ang brown envelope na nasa ibabaw ng kanyang kama sa kwarto niya. Sumunod agad ang kasambahay at makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na ito dala ang envelope. Maingat nito yung inabot kay Eduardo. Sadyang napakahalaga nitong sasabihin ko sa inyo. Kaya gusto ko na nandito kayong lahat. Panimula ni Eduardo. May kaba siyang naramdaman ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili.
Lahat ay nakatingin kay Eduardo ng sandaling yon at naghihintay sa susunod niyang sasabihin. May taning na ang buhay ko. May lung cancer ako. At ayon sa doktor, meron na lang akong 3 hanggang 6 na buwan para mabuhay. Pagpapatuloy ni Eduardo sa mababang boses. Natigilan ng lahat. Bumakas ang gulat sa mukha ng mga yon, maliban kay Mia na alam na ang tungkol sa bagay na yon. That's not funny, Papa. Masyado ka nang matanda para mang-prank. Sabi ni Alexa. Tumawa ito ngunit baka sa mukha nito ang pagkabahala. I'm not joking, Alexa. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ito. Tugon ni Eduardo sabay abot ng brown envelope kay Alexa. Kinuha ni Alexa ang envelope at binuksan yon. Agad nitong binasa ang mga papel na naroon at unti-unting bumukas sa mukha nito ang gulat habang nangingilid ang luha sa mga mata nito. No, hindi ito totoo. Nanginginig na iling ni Alexa. Kaya ako kayo pinatawag dito dahil gusto ko kayong makasama sa natitirang panahon ng buhay ko. Kaya rin nandito si Mia dahil gusto ko rin siyang makasama habang buhay pa ako. Paliwanag ni Eduardo. Huminga ng malalim si Eduardo bago bumaling kay Alexa. Alexa, anak, hindi ka muna pwedeng mag-travel abroad. Gusto ko na dito ka lang muna sa bahay. Sana naman ay pagbigyan mo ako sa kahilingan ko na ito sa'yo. Malungkot na saad ni Eduardo. Biglang sumabat si Sandra. Kuya, kung malapit ka nang mamatay, dapat siguro pag-isipan mo na rin ang last will and testament mo para maayos na ang lahat bago ka mamatay. Biglang umiyak si Sandra kahit wala naman itong luha. Kulang na lang ay himatay nito sa lakas ng hagulgol nito. Huwag kayong mag-alala. Aasikasuhin ko yan sa mga susunod na araw. Tugon ni Eduardo. Hindi pwedeng wala si Michael sa hatian ng mana mo, Kuya Eduardo. Huwag mong kakalimutan na tinutulungan kanya sa iba mong negosyo. Singit ni Vivian. Malalaman ninyo sa tamang panahon kung paano ko hahatiin sa inyo ang lahat ng meron ako. Seryosong tugon ni Eduardo. Wala nang nagsalita pagkatapos nun. Isa-isang tumayo sina Sandra, Michael at Vivian at niyakap si Eduardo habang umiiyak. Si Alexa naman ay umiiyak na rin habang nakatingin kay Eduardo. Ngunit si Mia ay nanatiling tahimik at nakaupo. Tahimik lang itong nakamasid at hindi sumabay sa matinding emosyon ng mga naroon. Sa mga nakalipas na araw ay napansin ni Eduardo na hindi pinapansin ng lahat si Mia. Tila isang hangin lang ito na hindi nakikita ni na Alexa at ng mga kapatid niya at maging si Vivian. Ganun pa man, nakita ni Eduardo na hindi apektado si Mia sa malamig na pakikitungo rito ng mga kasama nito sa bahay. Isang umaga, nagtungo si Eduardo sa pool area na nasa gilid ng mansyon. Nakita niya roon si Mia na nakaupo sa lounge chair habang nakatingin sa kawalan. Napansin ni Eduardong tila napakalalim ng iniisip ng kanyang anak. Lumapit si Eduardo kay Mia at naupo siya sa lounge chair sa kaliwa ni Mia. Akmang aalis na si Mia, kaya mabilis na nagsalita si Eduardo. Kumusta naman ang stay mo rito, Mia? Mabilis na tanong ni Eduardo. Okay lang. Malamig na sagot ni Mia. Pasensya ka na nga pala, anak. Napapansin ko na malamig ang pakikitungo ng lahat sa'yo. Lalo na si Alexa. Buntong hininga ni Eduardo. Huwag mo nang alalahanin yon. Sanay naman ako mag-isa, Papa. Tugon ni Mia. Mia, kung may isa akong hiling bago ako mawala, yun ay magkasundo kayo ni Alexa. Gusto ko sanang magkaayos na kayo bago ako mamatay. Naluluhang wika ni Eduardo. Agad na lumingon si Mia kay Eduardo. Bahagya itong natawa. Magkasundo? Kami ni Alexa? Papa, alam mong malabong mangyari yan. Alam nating lahat na kahit kailan, hindi niya matatanggap na may kapatid siya sa labas. Hindi ba dinala mo na ako rito noon at nagkagulo lang? Tura ni Mia. Alam ko,
Pero ayokong habang buhay kayong magkaaway. Pareho ko kayong anak kahit magkaiba kayo ng ina. Magiging masaya ako sa kabilang buhay kapag alam ko na okay na kayong dalawa. Saad ni Eduardo. Biglang huminga ng malalim si Mia saka ito tumingin ng diretsyo kay Eduardo. Huwag mo nang ipilit ang imposible. Oo nga pala, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa pamana mo. Hindi ako interesado sa pera at lahat ng meron ka. Huwag mo na akong isama sa hatian ng mga yon. Seryosong sabi ni Mia. Napakunot ng noo si Eduardo. Ano ibig mo sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Huwag mo na akong pamanahan. Ayokong isipin ni na Alexa na kaya ako nandito dahil sa mana mo talaga. At talaga namang wala ako rito para sa pera. Nandito ako dahil sinabi mo na gusto mo ako makasama bago ka mawala. Walang gatol na wika ni Mia. Hindi makapaniwala si Eduardo sa narinig mula kay Mia. Ramdam niya ang kaseryosohan sa pagsasalita nito. Nagpatuloy si Mia. Matagal na akong nabuhay na sarili ko lang ang inaasahan ko. Hindi ko kailangang umasa sa pera mo. Matapos yun ay tumayo na ito at naglakad papunta sa loob ng mansyon. Naiwan si Eduardong nakatulala at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa sinabing yon ng anak. Tumayo na rin siya at pagharap niya ay nakita niya si Sandra. Naglakad ito palapit sa kanya. May kailangan ka ba, Sandra? Tanong ni Eduardo. Kuya, pasensya na pero narinig ko ang usapan niyo ni Alexa. Tugon ni Sandra. Hindi ka na talaga nagbago. Ugali mo na talagang makinig sa usapan na hindi ka naman kasali. Iling ni Eduardo. Hindi ko naman sinasadya. Napadaan ako at narinig ko ang pinag-usapan ninyo. Pero totoo ba na gusto mong bigyan ng mana ang anak mo sa labas? Nanlalaki ang mga mata ni Sandra sa tanong nito. Oh, bakit? May problema ba sa bagay na yon? Tanong ni Eduardo. Pero kuya, sinabi na niya na ayaw niya ng mana mo, di ba? Kung ayaw niya, edi wag. Anak mo lang naman siya sa labas. Bahagya pang umirap si Sandra sabay tawa ng mahina. Biglang tumalim ang tingin ni Eduardo kay Sandra. Sandra, anak ko pa rin si Mia. May karapatan siya sa lahat ng pinaghirapan ko. Aniya. Okay. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Pero siguro naman meron ka ding iiwan para sa amin. Lalo na ako na halos araw-araw kong nandito sa mansyon. Ako nag-aasikaso sa bahay na ito, pati na sa mga kasambahay mo. Ang tagal mo na rin akong kasama dito, hindi ba? Nag-aalangang ngumiti si Sandra. Hindi sumagot si Eduardo. Nanatili siyang nakatingin sa kapatid. Baka sa mukha ang pagkadismaya. Hindi siya nagsalita at tumalikod na lamang at iniwan si Sandra. Habang naglalakad pabalik si Eduardo patungo sa loob ng mansyon, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw para sa kanyang pamilya. Ngunit determinado siyang gawin ang kanyang plano, anuman ang magiging resulta nun. Pagsapit ng gabi, kumatok si Eduardo sa pinto ng kwarto ni Alexa. Ilang sandali bago yun bumukas at tumambad sa kanya ang anak na nakapajama at halatang bagong hilamos. Pwede ba kitang makausap, anak? Tanong ni Eduardo sa malumanay na tono. Okay, but make it quick. I'm exhausted. Gusto ko na magpahinga. Saad ni Alexa. Pumasok si Eduardo at maingat na isinara ang pinto. Naupo siya sa isang upuang malapit sa kama ni Alexa. Alexa, I want to talk to you about Mia. Panimula ni Eduardo. What about her? Aalis na ba siya? Tanong ni Alexa. Hindi aalis si Mia sa bahay na ito. Alexa, gusto ko lang sana na bago ako mawala ay magkasundo kayong dalawa. Pakiusap ni Eduardo. Papa, seriously? That's your dying wish? No offense pero malabong mangyari ang gusto mo. She's not my sister, okay? She's just... Mabilis na pinutol ni Eduardo ang pagsasalita ng kanyang anak. Alexa, anak ko si Mia at kapatid mo siya.
Hindi mo man gusto pero yon ang katotohanan. Kailangan mo siyang irespeto. Mataas ang boses na wika ni Eduardo. Tumayo si Alexa mula sa kama at naglakad papunta sa bintana at tumingin sa labas. Paano ko irerespeto ang isang tao na bunga ng kataksilan mo kay Mami? And now you want me to forget everything and be nice to her? No way! Iling ni Alexa. Hindi agad nakasagot si Eduardo. Alam niyang masakit pa rin kay Alexa ang nakaraan. Ngunit kailangan niyang subukang maayos yon. Anak, naiintindihan ko kung gaano kahirap para sa iyong lahat. Pero sana naman isipin mo, hindi kasalanan ni Mia ang nangyari noon. Wala siyang kinalaman sa kasalanan ko sa mami mo. Paliwanag niya. Kahit na, hindi siya kabilang sa pamilyang ito. I'm sorry, but I won't pretend to like her just because you're dying. Tutol ni Alexa. Napabuntong hininga na lamang si Eduardo. Tumayo na siya at nagpaalam kay Alexa. Ramdam niya na kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi ito makikinig. Nang makalabas na siya sa silid ni Alexa, ay isinara niya ang pinto at sandali siyang sumandal doon. Napapikit at napailing si Eduardo. Matapos makipag-usap ni Eduardo kay Alexa, ay nagtungo siya sa minibar at kumuha siya ng isang bote ng mamahaling alak at isang baso bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. Pagdating niya roon, ay nagsalin siya ng alak sa baso at mabilis yung ininom. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya si Danilo. Agad naman yung sinagot ni Danilo na nagtaka dahil sa pagtawag niya ng ganong oras. Danilo, gusto ko nang isagawa ang plano natin. Bungad ni Eduardo. Sigurado ka na ba, Eduardo? Tanong ni Danilo. Sigurado na ako. Ito lang ang tanging paraan para malaman ko ang tunay na kulay ng bawat isa sa kanila. Gusto kong malaman kung sino ang nararapat na magmana ng lahat ng pinaghirapan ko kapag dumating ang araw na totoo na akong mawawala. Walang gatol na tugon ni Eduardo. Eduardo, alam mong hindi madali ang gagawin mo. Maaaring masaktan sila at kahit ikaw. Pero kung talagang desidido ka na, susuportahan na lang kita. Saad ni Danilo sa kabilang linya. Salamat, Danilo. Mahina ngunit taus-pusong sabi ni Eduardo. Alam kong hindi ito madali. Pero wala akong ibang paraan para makita kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Gusto ko ring makita ang mga gagawin nila sa oras na mawala na ako. Oo nga pala, ang private plane, nakahanda na ba? Dugtong ni Eduardo. Nakahanda na. Nasa isang private hangar yon sa Pampanga. Pwede kang umalis anumang oras na gusto mo. Sagot ni Danilo. Pagkatapos ng tawag, ipinatong ni Danilo ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Muli siyang nagsali ng alak sa baso at matapos niya yung inumin ay sinabi niya sa sarili na wala na yung atrasan. Nang sumunod na gabi, lahat ng miyembro ng pamilya ni Eduardo ay nasa hapagkainan. Tahimik nilang pinagsasaluhan ng isang masarap na hapunan. Maya-maya ay biglang nagsalita si Eduardo. Oo nga pala, pupunta ako sa Davao bukas ng umaga. Gusto kong magbakasyon muna at bisitahin ang iba nating kamag-anak doon. Pahayag ni Eduardo. Kuya, hindi ba mas mabuting dito ka na lang para makapagpahinga ka? O kaya, ituloy mo ang pagpapagamot mo? Suwestyon ni Michael. Ayoko nang magpagamot, Michael. Sinubukan ko na ang lahat ng treatment, pero walang nangyayari. Tanggap ko nang mamamatay na ako. Sa natitira kong panahon, gusto ko na lang gawin ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Tura ni Eduardo. Biglang sumabat sa usapan si Vivian. Nag-aalala lang si Michael sa'yo, kuya. Alam mo namang mahal na mahal ka ng kapatid mo na yan. Tumawa pa ito pagkatapos. Naputo lang tawa ni Vivian nang biglang tumawa rin si Sandra. Oh, bakit bigla na lang na mahal na ni Michael si Kuya Eduardo ngayon? Narinig ko kayo nag-uusap noon. Sabi ni Michael, sawa na siyang parang aso na sumusunod sa bawat utos ni Kuya Eduardo.
Tumaas ang isang kilay ni Sandra habang nakatingin kay Vivian. Sandra, huwag kang gumagawa ng kwento. Sigaw ni Vivian. Hindi ako gumagawa ng kwento. Ang totoo, pinaplastic niyo lang si Kuya Eduardo. Buwelta ni Sandra. Hindi na kinaya ni Eduardo ang sagutan ng dalawa kaya pumagitna na siya. Tama na. Talagang sa harapan ko pa kayo nag-aaway na dalawa. Galit niyang wika. Agad na tumahimik sina Sandra at Vivian. Napapahiyang napayuko ang dalawa. Tumikhim si Eduardo at tinapunan ng seryosong tingin si Alexa. Alexa, sana naman habang wala ako ay wala akong malalaman na pati kayo ni Mia ay magkakagulo. Nagkakaintindihan ba tayo? Turan niya. Okay, fine. Walang ganang tugon ni Alexa. Tumango si Eduardo at muling tiningnan ang lahat isa-isa. Sa kanyang isip, ramdam niyang labis na lungkot dahil hindi pa man siya patay, ay nakikita na agad niya ang tunay na ugali ng bawat isa. Pagsapit ng 11:11 ng gabi ay kumatok si Eduardo sa kwarto ni Mia. Nang pagbuksan siya ni Mia ng pinto, ay sinabi niya na nais niya itong makausap bago siya umalis bukas ng umaga. Pumasok si Eduardo sa kwarto ni Mia at naupo siya sa gilid ng kama, habang si Mia ay nakatayo sa kanyang harapan. Anak, may gusto sana ako ipakiusap sa iyo bago ko umalis bukas. Sana huwag kang umalis sa bahay na ito habang wala ako. Alam kong madalas kang mag-isa at naiintindihan ko na hindi mo siguro ramdam na parte ka ng pamilya natin. Pero anak, ang bahay na ito ay bahay mo rin. May lugar ka rito. Tura ni Eduardo habang diretsyong nakatingin sa mata ni Mia. Hindi sumagot si Mia. Nakatingin lang ito kay Eduardo. Tumayo si Eduardo at marahang hinawakan ng kamay ng anak. Mia, nakikiusap ako sa iyo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Huwag kang aalis. Samo niya. Marahang tumango si Mia bilang tugon. Ngumiti rito si Eduardo at kahit paano ay naging magaan ang kanyang kalooban. Kinabig niya si Mia at mahigpit niya itong niyakap bago siya tuluyang lumabas ng silid nito. Kinabukasan ng umaga, maagang umalis si Eduardo ng mansyon sakay ng isa sa mamahalin niyang sasakyan. Hindi niya na hinintay na magising ang kahit isa sa pamilya niya dahil ang balak niya ay walang makakita sa mga ito sa pag-alis niya. Naging mahaba ang biyahe niya patungo sa Pampanga at pagdating niya roon ay dumiretso siya sa isang private hangar kung saan sinalubong siya ni Danilo. Nakahanda na ang lahat, Eduardo. Huling tanong, sigurado ka na ba talaga? Pag-aalala ni Danilo. Tumango si Eduardo. Oo, Danilo. Wala nang atrasan ito. Ito na ang simula ng aking pagpapanggap. Mariing wika niya. Tiningnan ni Eduardo ang private plane na nasa kanyang harapan. Mahirap man na ilang araw niyang hindi makakasama ang kanyang pamilya, alam niyang yun ang nararapat niyang gawin upang makita niya kung sino sa mga ito ang totoong nagmamahal sa kanya at kung sino ang nagpapanggap lamang. Nang magising si Mia ng umagang yon ay sinabi ng isang kasambahay na umalis na nga si Eduardo. Matapos ang agahan ay nagkulong siya sa kanyang kwarto para iwasan sina Alexa. Ngunit nang makaramdam siya ng uhaw, ay napilitan siyang bumaba at magtungo sa kusina. Pagdating niya roon ay nakita niya ang nakatambak na hugasin sa lababo. Matapos niyang uminom ng tubig, ay nagdesisyon siyang hugasan ang mga nasa lababo dahil alam niyang abala mga kasambahay sa ibang gawain ng mga yon. Maya-maya, pumasok si Alexa sa kusina. Kumuha ito ng baso at uminom ng malamig na tubig. Pagkatapos ay lumapit ito kay Mia at pabalagbag nitong ibinato ang baso sa lababo kaya nabasag yon. Hindi sinasadyang nahawakan ni Mia ang basag na piraso ng baso kaya nasugatan siya sa daliri. Tumingin siya kay Alexa nang may pagtataka. Why are you looking at me like that? Irap ni Alexa. Hindi sumagot si Mia. Pinulot niya ang basag na baso. Ibinalot niya yung sa kitchen towel bago itapon sa basurahan. Sa pagtingin ni Mia kay Alexa ay ngumisi ito. Akala mo siguro hindi ko alam kung bakit ka nandito, no? Kung nabibilog mo ang ulo ni Papa,
Huwag mo kong itulad sa kanya. I know na pera lang ang habol mo sa kanya. Pera na wala kang karapatan kasi anak ka sa labas. Pangahamak ni Alexa. Sa halip na sumagot, tinalikuran ni Mia si Alexa at nagpatuloy sa paghuhugas sa lababo. Ngunit hindi nagustuhan ni Alexa ang pagtalikod na ginawa ni Mia. Bigla siya nitong sinabunutan at hinila siya palayo sa lababo. How dare you para talikuran ako? Galit na sigaw ni Alexa. Napangiwi si Mia dahil sa sakit ng sabunot ni Alexa ngunit hindi siya lumaban. Biglang pumasok si Sandra at nang makita nito ang nangyayari ay sumali pa ito sa kaguluhan. Hinawakan nito ang braso ni Mia at tinulak siya patungo sa lababo. Ang kapal ng mukha mo manggulo dito, Mia. Sampid ka na nga lang dito. Nangaaway ka pa at si Alexa pa talaga. Alam mo, umalis ka na lang dito. Hindi bagay ang kagaya mo sa bahay na ito. Bulyaw ni Sandra sa kanya. Nakiusap sa akin si Papa na wag akong umalis dito habang wala siya. Kung meron mang taong magpapaalis sa akin dito, si Papa yun at hindi kayo. Matapang na wika ni Mia. Napanganga si Alexa at Sandra sa lakas ng loob ni Mia. Malalaki ang hakbang na nilisan niya ang kusina at bumalik sa kanyang kwarto. Nang maisara niya ang pinto, ay habol ang paghinga niya na napasandal siya ron. Sa totoo lang, kayang-kaya niyang makipagbardagulan kay Alexa at Sandra. Pero mas pinili niyang wag lumaban dahil alam niya na hindi yun magugustuhan ni Eduardo. Kinagabihan, tahimik na naghahapunan si Mia kasama sina Alexa. Hanggang sa ang katahimikan ay nabasag ng malakas na tumunog ang telepono sa sala. Agad naman yung sinagot ng isang kasambahay. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang kasambahay sa dining room at binigay ang receiver kay Alexa. Inilapit ni Alexa ang receiver sa tenga nito at habang nakikinig ito sa sinasabi ng nasa kabilang linya, ay napansin ni Mia ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Maya-maya ay wala nang tigil ang pag-agos ng luha sa magkabilang pisngi ni Alexa. Biglang kinabahan si Mia sa dahilan na hindi pa niya alam. Matapos ang tawag ay humagulgol si Alexa, kaya mabilis itong nilapitan ni Sandra. Alexa, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Sandra. Ngunit hindi agad nakasagot si Alexa. Patuloy lang ito sa pag-iyak na mas lalong nagpatindi sa kaba ni Mia. Ano ba, Alexa? Sumagot ka! Sino ang tumawag? Pasigaw ng tanong ni Sandra. Si Tito Danilo. Siya ang tumawag. Tugon ni Alexa sa pagitan ng pag-iyak. Si Danilo? Yung kaibigan na doktor ng papa mo? Bakit? Anong sinabi niya? Naguguluhan na tanong ni Sandra. Papa is dead. Bumagsak ang private plane na sinakyan niya papuntang Davao. Deklara ni Alexa. Nanlamig ng gusto si Mia sa sinabi ni Alexa at halos hindi siya makapaniwala sa nalaman. Nanginig ang mga kamay niya at nabitiwan niya ang hawak na kutsara at tinidor. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata at nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Gusto niyang isipin na nagbibiro lamang si Alexa, ngunit ang lakas ng pag-iyak nito ay isang indikasyon na wala na talaga ang tatay nila. Ang mansyon ay napuno ng kalungkutan. Sa unang araw ng lamay ni Eduardo, ay dumating ang napakaraming tao upang magbigay galang dito. Nasa isang sulok lang si Mia at nakatulala. Alam niya na mawawala na si Eduardo, ngunit hindi niya inasahang mawawala ito ng mas maaga. Labis ang pagsisisi niya dahil nawala ito nang hindi man lang sila nagkakaayos. Ang urn na naglalaman ng mga labi ni Eduardo ay nakalagay sa gitna ng malaking sala. Napapaligiran niyo ng napakaraming white roses na siyang paboritong bulaklak ni Eduardo. Mula sa kinauupuan ni Mia ay dinig niya ang kwentuhan ng ibang bisita tungkol sa kanyang ama. Bawat isa ay nagpahayag ng pasasalamat at pagmamahal sa yumaong si Eduardo. Dahil doon ay naging malinaw kay Mia ang lahat na maraming nagmamahal sa tatay niya. Napagtanto niya na mabuti palang tao ang kanyang ama. Sa unang gabi ng lamay, nagkaroon ng eulogy. Isa-isa,
Nagsalita sina Alexa, Sandra, Michael at Vivian at iba pang miyembro ng pamilya ni Eduardo. Nang matapos ng magsalita ang lahat ay tinawag ng babae na nagsisilbing host ng eulogy si Mia. Kahit may pagdadalawang isip ay tumayo si Mia at nagtungo sa unahan. Nang iabot sa kanya ang mikropono, ay nakita niya si Alexa at mataliman tingin sa kanya. Ngunit bago siya makapagsalita, mabilis na tumayo si Alexa. She has no right to speak. Ang kapal talaga ng mukha mo, Mia. Anak ka lang sa labas. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Galit na sigaw ni Alexa. Nagulat ang mga taong naroon at nagsimula ang bulungan. Labis na napahiya si Mia sa ginawa ni Alexa. Hindi na siya nakapagsalita at kulang na lang ay hilingin niyang lamunin na siya ng lupa. Binitiwan ni Mia ang mikropono at mabilis siyang naglakad palabas ng mansyon. Nagtungo siya sa pool area kung saan walang ibang tao kundi siya lamang. Kahit ayaw niyang umiyak ay kusang naglaglagan ang kanyang mga luha. Maya-maya ay may narinig siyang yabag ng sapatos na palapit sa kanya. Nang lumingon siya ay isang may edad na lalaki ang naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Huminto ito sa tabi niya at inabot sa kanya ang isang puting panyo. May pag-aalinlangan na kinuha ni Mia ang panyo at pinunasan ang luha niya. Ako nga pala si Danilo. Kaibigan ako ng papa mo. Pagpapakilala ng lalaki. Maraming salamat po sa panyo. Hikbi ni Mia. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ni Alexa. Si Eduardo, hindi anak sa labas ang tingin niya sa'yo. Ang totoo, madalas niyang ikwento sa akin kung gaano kanya gustong tulungan. Ngunit palagi mo raw siyang tinatanggihan. Bakit ayaw mong tulungan ka ng tatay mo, Mia? Tanong ni Danilo. Dahil ayokong isipin ni na Alexa na pera lang ang habol ko kay Papa. Kaya kahit mahirap, nagsusumikap ako para mabuhay. Tugon ni Mia. I admire your strength, Mia. Kaya huwag kang susuko. Mahal na mahal ka ng papa mo at huwag mong kalilimutan yon. Ngumiti si Danilo sa kanya bago ito umalis at bumalik sa loob ng mansyon. Nang maiwan si Mia sa tabi ng pool ay natigilan siya. Mas lalo siyang nasaktan sa biglaang pagkamatay ni Eduardo dahil hindi man lang niya nasabi rito kung gaano niya ito kamahal. Dahil sa pride, hindi niya nasabi ang mga salitang yon sa kanyang ama. Mas lalong lumakas ang agos ng luha ni Mia. Nang sandaling yon, abot langit ang pagsisisi na kanyang naramdaman dahil nawala ang tatay niya nang hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na magkaayos. 5 araw na tumagal ang lamay ni Eduardo sa mansyon nito. At sa loob ng 5 araw na yon ay hindi na lumabas ng kwarto niya si Mia, lalo na kapag maraming tao. Hindi dahil sa ikinakahiya niya na anak siya sa labas, kundi upang iwasan ang eksenang nangyari nung unang gabi ng lamay. Matapos ang huling gabi ng lamay, nang sumunod na araw ay inihatid na si Eduardo sa huli nitong hantungan. Nasa malayo si Mia upang makaiwas kay Alexa. Nais niyang igalang ang araw na yon, kaya hanggat maaari ay ayaw niyang magkaroon ng gulo sa pagitan nila ng kanyang kapatid. Matapos ang paglalagay ng urn ni Eduardo sa columbarium, ay umuwi na si Mia sa mansyon. Habang naglalakad siya papasok sa mansyon, ay isang matinding kalungkutan ang lumukob sa kanya dahil alam niya na sa pagpasok niya sa bahay na yon, ay hindi na niya makikita ang tatay niya. Tila may isang malaking butas sa kanyang puso. Alam niyang darating ang araw na mawawala si Eduardo. Ngunit hindi niya inasahang ganun pala kabigat ang sakit. Pagpasok ni Mia sa mansyon, ay nagtaka siya nang makita sa gitna ng sala ang kanyang maleta. Nilapitan niya yon at sakto na isang kasambahay ang lumabas mula sa kusina. Manang, anong ginagawa ng maleta ko rito? May pagtatakang tanong ni Mia. Si Ma'am Alexa po ang nag-utos sa akin na i-empake ang lahat ng gamit niyo, ma'am. Pasensya na po pero sumusunod lang po ako. Kinakabahang wika ng kasambahay. Napatingin si Mia sa kanyang maleta. Hindi na bago sa kanya ang ganong ugali ni Alexa.
Pero tila mas tumindi yata ang kasamaan nito sa pagkakataong yun. Napatingin si Mia sa hagdan nang makita niya si Alexa na marahang bumababa mula roon. Matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya at lumapit ito at tumayo sa harapan ni Mia. Ano na naman pakulo mo, Alexa? Bakit ibinaba mo rito ang mga gamit ko? Matapang na tanong ni Mia. Talagang nagtanong ka pa? Tutal, wala na si Papa. Wala ka ng dahilan para manatili dito. Pwede ka nang umalis. Bumalik ka na sa squatters area kung saan ka nababagay. Mataray na taboy ni Alexa. Napatiimbagang si Mia. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Napakabastos mo talaga, Alexa. Pinalampas ko yung ginawa mo sa akin sa lamay ni Papa. Pero itong pag-iimpake at pakikialam sa mga gamit ko, hindi na! Galit na wika ni Mia. Really? Kabastos-bastos ka naman talaga kasi anak ka sa labas. Anak ka ng isang homewrecker. Nanlalaki ang mga matang saad ni Alexa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin pero hindi ako aalis sa bahay na ito dahil ang gusto ni Papa ay dito ako manirahan. Madiing wika ni Mia habang matiim ang tingin niya sa kanyang kapatid. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pera lang naman ang dahilan kung bakit ka nandito. Gold digger! Bulyaw ni Alexa. Kinuha ni Mia ang maleta niya para ibalik sa kanyang kwarto. Ngunit mabilis siyang sinabunutan ni Alexa at hinila siya nito papunta sa nakabukas na main door. Sa pagkakataon na yon ay hindi na pumayag si Mia na api-apihin siya ni Alexa. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang buhok, malakas niya itong itinulak at napaupo sa sahig si Alexa na labis nitong ikinagulat. Tatayo na sana si Alexa pero mabilis itong dinuro ni Mia. Huwag mo kong sagarin, Alexa. Hindi sa lahat ng oras kaya kong magtimpi sa kasamaan ng ugali mo. Oh, sa squatters area ako lumaki. Kaya huwag mong hintayin na ipakita ko sa iyong pagiging squatter ko dahil sigurado ako na magsisisi ka. Banta ni Mia. Are you threatening me? How dare you? Sigaw ni Alexa. Hindi, Alexa. Sinasabi ko lang sa iyo ang kaya kong gawin para ready ka. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawala ni Mia. Unti-unting bumakas sa mukha ni Alexa ang takot. Alam ni Mia na hindi nito inasahan na kaya niya ring lumaban at magsalita ng ganon. Wala na itong nasabi na tila umurong bigla ang dila nito. Lumayo na si Mia kay Alexa at kinuha ang kanyang maleta. Malalaki ang hakbang na umakyat siya sa hagdan at dinala ang maleta pabalik sa kanyang kwarto. Pagkasara niya ng pinto ay naglakad siya patungo sa kama at nangihinang napaupo sa gilid nun. Pasensya na, Papa. Kung hindi ko napigilan ang sarili kong labanan si Alexa, hindi ko na kasi kayang hayaan na lang siya sa mga maling ginagawa niya sa akin. Pabulong na wika ni Mia na tila nasa harapan lamang niya si Eduardo. Makalipas ang ilang araw, ay patuloy pa rin nagluluksa ng tahimik si Mia. Isang umaga, habang naglilinis siya sa kanyang kwarto ay nakarinig siya ng mahihinang katok sa pinto. Inihinto muna niya ang ginagawa at binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang kasambahay. Bakit po, Manang? Tanong ni Mia. Ma'am, pinapatawag po kayo ng attorney ni Sir Eduardo. Nasa opisina po sila ngayon ni Sir Eduardo. Tugon ng kasambahay. Attorney? Anong kailangan niya? Tanong ni Mia at bigla siyang kinabahan. Hindi po sinabi sa akin kung bakit pero naroon na po sina Ma'am Alexa. Tugon nito. Sige, susunod ako. Tura ni Mia sabay ngiti. Nang umalis na ang kasambahay, huminga ng malalim si Mia. Sandali siyang nag-isip at napagtanto niya na kaya merong attorney roon ay dahil pag-uusapan na ang hatian ng mana. Inihanda na niya ang sarili na tiyak niyang makukuha niyang reaksyon mula kina Alexa. Maya-maya ay lumabas na si Mia ng kwarto at naglakad patungo sa opisina ni Eduardo. Pagdating niya sa opisina, bumungad sa kanya ang malamig na tensyon sa paligid. Nasa pinakagitnang upuan si Alexa, may hawak itong isang glass ng red wine at naroon din sina Sandra, Michael at Vivian. Nang makita siya ni Alexa ay agad itong nagtaas ng isang kilay. Halatang hindi nito gusto na naroon siya.
Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Alexa habang matalim ang tingin niya kay Mia. Bago pa man makasagot si Mia ay ang attorney na ang nagsalita. Miss Alexa, si Miss Mia po ay kabilang sa mga pangalan sa last will and testament ng inyong ama. Nararapat lamang na narito siya para marinig ang mga nilalaman nito. Whatever, irap ni Alexa. Pinilit ni Mia na huwag pansinin ang pagtataray ni Alexa at naupo na siya sa bakanting upuan sa tabi ni Sandra. Ngayong nandito na kayong lahat, sisimulan ko na ang pagbabasa sa last will and testament ni Mr. Eduardo. Tumikhim ang attorney at binuksan nito ang isang folder at inilabas doon ang isang dokumento. Inayos nito ang salamin sa mata at saka nito binasa ang nilalaman ng dokumento. Ako si Eduardo R. Marquez, na nasa malusog na pag-iisip ay nagpapatunay na ang dokumentong ito ay ang aking huling habilin. Ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang mansyon, negosyo at iba pang pag-aari, ay aking ipinamamana ng pantay-pantay sa aking dalawang anak na sina Alexa Marquez, Mia Marquez at sa aking dalawang kapatid na sina Sandra Marquez at Michael Marquez. Hindi na napigilan ni Alexa ang mapatayo sa kinauupuan. Galit na galit ito. Hindi ito maaari. Bakit kasama si Mia? Tapos parehas lang siya ng share na makukuha ko? That's insane! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Alexa sa buong silid. Hindi umimik ang attorney, ngunit mariin siyang tumingin kay Alexa. Miss Alexa, ito ang legal na nakasaad sa testamento ng inyong ama. Isa si Miss Mia sa mga anak na kinikilala niya at may karapatan sa mana. Paliwanag ng attorney. Tahimik lang si Mia sa kabila ng mga sinabi ni Alexa. Kahit nais niya itong sagutin ay hindi niya ginawa dahil alam niyang mas magdudulot lang yun ng gulo. Naglakad si Alexa papunta kay Mia at nagulat siya nang itapon nito sa mukha niya ang wine na laman ng basong hawak nito. Nakakatawa. Kahit kailan hindi ka magiging anak ni Papa. Ako lang ang anak niya at wala nang iba. Kahit piso mula sa pera ni Papa, hindi mo deserve. Nanlilisik ang mga matang saad ni Alexa. Bahagyang yumuko si Mia. Hindi dahil sa kahinaan, kundi upang itago ang luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng mga salita ni Alexa, nananatiling matatag si Mia. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na ang attorney. Ibinalik na nito ang dokumento sa folder. Kung may iba pa kayong tanong, maaari ninyong ipaabot sa opisina ko. Ngunit sa ngayon, yun na po ang lahat. Padadalang ko rin kayo ng kopya ng last will and testament ni Eduardo para ma-review nyo. Sabi ng attorney. Nagpaalam na ito at lumabas ng silid na yon. Nang sila-sila na lamang ang naiwan sa silid, binalingan ni Sandra si Mia. Akala ko ba ayaw mo ng mana? Sinasabi ko na nga ba, isa kang oportunista. Anak ka sa labas. Mataray na wika ni Sandra kay Mia. Umangat ang mukha ni Mia, ngunit mahinahon ang tono niya nang sumagot siya. Wala akong balak na kunin ang parte ko sa mga ari-arian ni Papa. Hindi ko yun kailangan. Kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa mga iniwanan niya. Liar! Alam ko na mukhang pera ka. Kaya ka nga nandito, right? You think we're stupid? Kung ayaw mo talaga sa mana ni Papa, bakit hindi ka nalang umalis? Natatawang saad ni Alexa. Hindi ako aalis dito. Ito ang gusto ni Papa at wala kayong magagawa dun. Matatag na sagot ni Mia. Honestly, sa tingin ko, kaya lang naman hinati ni Kuya ng pantay-pantay ang mana, ay para wag tayo mag-away-away. Ayaw niya na magkagulo tayo. Mahinahon na singit ni Michael. Tumigil ka nga, Michael. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Saway ni Vivian sa asawa nito. Pantay-pantay? That's unfair. Ako ang legitimate na anak. Ako dapat ang may pinakamalaking parte. I deserve more than any of you! Sigaw ni Alexa. Bakit ikaw? Tanong ni Vivian at diretso itong tumingin kay Alexa. Kung tutusin, si Michael dapat ang may mas malaking parte. Siya ang tumutulong kay Kuya Eduardo sa mga negosyo.
Kaya magandang takbo ng lahat ng mga business ng tatay mo ay dahil yun kay Michael. Talaga lang, Vivian. Ako ang nag-aasikaso dito sa bahay. Ako ang kasama ni Kuya araw-araw. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang ginagawa ko rito. Ako ang dapat na may mas malaking mana. Protesta naman ni Sandra. Nagsimula ng magtalo-talo ang lahat. Nagsigawan na sina Alexa, Sandra at Vivian. Habang si Michael ay tahimik lang, ngunit halatang nabubwisit na. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Mia at humakbang palabas ng silid. Wala siyang balak makisali sa away na yun dahil wala siyang plano na kunin ang ipinamana sa kanya ni Eduardo. Habang naglalakad si Mia papunta sa kanyang kwarto ay napapailing siya. Hindi niya inasahan na pati ang mga mayayaman na may higit pa sa sapat ay mag-aaway-away pa rin dahil sa pera. Sa kabila ng yaman at kasaganaan na meron ng mga ito, ay tila walang kapayapaan ng mga ito sa kanilang mga puso. At sa sandaling yon, higit pa niyang napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kapayapaan at pagmamahal. Nang sumunod na araw ay nagtungo si Mia sa columbarium ni Eduardo. May dala siyang kandila at isang puting rosas na siyang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Tumigil siya sa harap ng marmol na lapida at maingat na inilapag ang bulaklak sa harapan nun. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Mia bago siya nagsalita ng pabulong upang kausapin si Eduardo. Papa, alam ko na magulo ang pamilya natin pero hindi ko inakala na ganito pala kalala. Mas magulo pa kaysa sa naisip ko. Tulungan mo kong kayanin ang lahat kasi kung ako lang ang masusunod, gusto ko nang bumalik sa squatters area. Oo, mahirap ang buhay doon, pero tahimik. Walang away, walang gulo. Kung hindi lang dahil sa hiling niyo sa akin, matagal na akong umalis sa bahay niyo. Ani Mia. Naputol ang pagsasalita ni Mia nang may naramdaman siyang papalapit sa kinaroroonan niya. Bumaling siya at nakita si Alexa na may dalang basket ng mga bulaklak na kulay dilaw. Nang makalapit si Alexa, ay walang imik nitong kinuha ang puting rosas at walang pakundangang itinapon yon sa sahig. Anong ginagawa mo? Ibinigay ko kay Papa ang bulaklak na yon. May inis na protesta ni Mia. Ngumisi si Alexa at nilapag ang dalang basket ng mga bulaklak. Seriously, Mia? White rose? That's so basic. I brought something better. Mas classy. Pagmamalaki ni Alexa. Hindi mo ba alam? Paboritong bulaklak ni Papa ang white rose. Saad ni Mia. O tapos, ano naman ngayon? Nakataas ang kilay na tanong ni Alexa. Mas matagal mong kasama si Papa pero hindi mo man lang alam ang paborito niyang bulaklak? Gaano mo ba siya kakilala, Alexa? Naniningkit ang mga matang tanong ni Mia. Natawa ng bahagya si Alexa at kunwaring walang pakialam. I don't care about his favorite flower, Mia. Ang tanong, what are you even doing here? Nagpapasalamat ka ba sa mana na nakuha mo ng walang kahirap-hirap? Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng interes sa pera ni Papa. Kung may interes ako ron, dati ko pa ipinagsiksikan ng sarili ko sa bahay na yon. Tugon ni Mia. Really? Kung wala kang interes, then why don't you just leave? Aalis ka rin naman eventually, right? Just admit it, Mia. Perang dahilan kaya ka nasa bahay. Akusa ni Alexa. Hindi ako aalis. Sinusunod ko lang ang huling hiling ni Papa. Gusto niyang manatili ako sa bahay. At sana magkasundo tayo, Alexa. Isa yun sa gusto niya, na magkaayos tayo bilang magkapatid. Tura ni Mia. Natawa si Alexa. Kilabutan ka nga sa sinasabi mong magkapatid tayo. Wala akong kapatid na tulad mo. And I will never accept you as one. Matigas nitong sambit. Tumalikod si Alexa at nang makita nito ang white rose sa lapag, ay tinapakan nito yon. Nang makaalis na si Alexa, ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Iginala niya ang mata sa paligid.
At napansin niya ang isang figura ng isang lalaki sa hindi kalayuan. Isang lalaking pamilyar ang tindig. Kinilabutan si Mia nang mapagtanto niya na parang si Eduardo yun. Sandali siyang natigilan at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit nang kusutin niya ang kanyang mga mata at muling tumingin sa kinaroroonan ng lalaki, ay wala na yun. Nanatiling nakatulala si Mia habang nagtataasa ng balahibo niya sa braso. Nagpaparamdam ka ba, Papa? Kung naririnig mo ko, sana gabayan mo kami. Sana maging maayos na ang lahat. Bulong ni Mia. Kinagabihan, kasabay na naghahapunan ni Mia sina Alexa, Sandra, Michael at Vivian. Tahimik ang lahat at tila walang nais magtangka na basagin ang katahimikan. Ngunit maya-maya ay biglang nagsalita si Vivian. Oo nga pala, gusto kong malaman nyo na may nakausap na akong attorney. Tura ni Vivian. At bakit ka naman kumausap ng attorney? Nagtatakang tanong ni Sandra. Siyempre, hihingi ako ng tulong para masiguro na makukuha ni Michael ang nararapat na mana para sa kanya. Hindi pwedeng hindi mas malaki ang sa kanya. Kaswal na tugon ni Vivian. Bakit ba iniisip mo na dapat mas malaki ang parte ni Michael? Hindi ba't nararapat lang na tumulong siya sa negosyo ni Kuya Eduardo? Nakikinabang din naman kayo doon, lalo ka na, Vivian. Bili ka ng bili ng mga luxury bags kahit hindi naman bagay sa pagkatao mo. Mataray na tura ni Sandra. O baka naman hindi pa sapat ang malaking kinukupit ni Michael sa mga negosyo ng kapatid ko. Nang uuyam na dugtong ni Sandra. Natigilan si Michael, ngunit hindi ito sumagot. Si Vivian ang agad na nagtaas ng boses. That's not true. Hindi magnanakaw ang asawa ko. Paano mo nasasabi yan, Sandra? Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Vivian. Bakit ba palagi ka nagsasalita para kay Michael? Wala bang sariling bibig si Michael? O baka naman guilty talaga siya kaya dinidepensahan mo siya? Natatawang wika ni Sandra. Galit na tumayo si Vivian. Ano bang problema mo, Sandra? Hindi ka na ba titigil sa paggawa ng kwento? Walang basehan ng mga pinagsasasabi mo. Gigil na wika ni Vivian. Nagsimula ang pagtatalo ni Sandra at Vivian. Nagpalitan ng dalawa ng maiinit na salita habang ang pagkainan ay tila naging lugar ng digmaan. Nagbigay ang dalawa ng dahilan kung bakit sila ang dapat na makakuha ng mas malaking parte ng pera at ari-arian ni Eduardo. Biglang tumayo si Alexa at nagsalita ito. Tumigil na kayong dalawa! Ang iingay nyo! Alam nyo, wala sa inyong naririto ang deserve na makakuha ng mas malaking mana, kundi ako lang. Ako lang dapat. Ako ang nag-iisang anak ni Eduardo. Lahat kayo, pare-parehas lang na mukhang pera at ginamit si Papa nung buhay pa siya. Sigaw ni Alexa habang nanlilisik ang mga mata. Nanatiling tahimik si Mia habang patuloy ang pagbabangaya ng mga naroon. Pare-pareho lang kayong walang ibang intensyon kay Papa kundi ang pera niya. Nakakatawa kayo. Look at yourselves. Ang pathetic niyong lahat. Dagdag pa ni Alexa at isa-isa sila nitong tiningnan. Hindi nagpatalo sina Sandra at Vivian sa sinabi ni Alexa. Nagsigawan na ang tatlo at tila walang nais magpatalo sa mga yun. Wala nang naintindihan si Mia sa sinasabi ng mga ito dahil sabay-sabay nang nagsasalita ang tatlo. Hindi na kinaya ni Mia ang ingay at gulo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at malalaki ang mga hakbang na nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng 4 na kutsilyo at bumalik sa dining room. Isa-isa niyang nilapagan ng tig-iisang kutsilyo ang harapan ni na Alexa, Sandra, Vivian at Michael. Tumigil ang lahat at napatingin sa kanya ng may pagtataka at kaba. Bakit hindi na lang kayo magpatayan kaysa nagtatalo kayo? Kung sino ang matira, sa kanya na mapupunta ang lahat ng mana ni Papa. Galit na sigaw ni Mia. Natahimik ang lahat sa ginawa at sinabi ni Mia. Nagkatinginan ang mga ito. Walang pag-aalinlangan na tumalikod si Mia at iniwan ang dining room. Ang mga natirang nasa lamesa ay nakatulala. Hindi makapagsalita at hindi makapaniwala sa sinabi ni Mia. Mula sa dining room ay tahimik na pumasok si Mia sa kanyang silid. Marahan niyang isinara ang pinto
at naupo siya sa gilid ng kama. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata habang pilit niyang pinipigilan ang malakas na paghikbi. Ang hirap. Hindi ko na kaya. Araw-araw na lang puro away, puro pera. Bakit ba kailangan ganito palagi? Mahinang sambit ni Mia. Napayuko si Mia at tumitig siya sa sahig habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa bahay na yon. Ang tahanang iniwan ng kanyang ama ay tila naging pugad ng kasakiman at galit. Biglang napansin ni Mia ang isang bagay sa gilid ng kanyang paningin. Isang puting bulaklak ang nakapatong sa kanyang bedside table. Napahinto siya sa pag-iyak habang nakatingin sa bulaklak. Nilapitan niya ang bulaklak at kinuha yon. Napakunot noo siya nang malaman na isa yung white rose, ang paboritong bulaklak ng yumao niyang ama. Sumiklab ang mas matinding pagluha mula kay Mia. Papa, ikaw ba ang naglagay nito dito? Tanong ni Mia. Kahit alam niyang imposible yung mangyari dahil patay na si Eduardo, ay nais pa rin niyang isipin na ito ang naglagay ng bulaklak na yon sa kanyang silid. Pakiramdam tuloy ni Mia ay nasa silid na yon ang kaluluwa ni Eduardo. Ngunit imbes na matakot, isang kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Papa, alam kong gusto mong magkasundo kami. Pero ang hirap. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtagal dito. Gusto ko na lang bumalik sa dati na kahit mahirap at walang maraming pera. Pero tahimik naman at masaya. Lumuluhang wika ni Mia. Iginala ni Mia ang paningin niya sa kabuuan ng kanyang silid at umasa siyang may makikita siyang palatandaan mula sa kanyang ama. Ngunit wala siyang nakita. Ganoon pa man, sa kaloob-looban niya ay naramdaman niya ang presensya nito. Isang tahimik na pagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang mga araw sa mansyon na tila ba ang mga nakatira roon ay hindi na magkakakilala. Sabay-sabay pa rin silang kumakain ngunit walang nagpapansinan at nagsasalita. Nasa iisang bubong sila pero parang hangin lang ang bawat isa na hindi nakikita ng iba. Isang madaling araw, nagising si Mia mula sa mababaw na pagtulog. Hindi siya mapakali, kaya tumayo siya at nagpunta sa bintana ng kanyang silid. Tumingin siya sa labas at umasa na makakahanap siya ng kapanatagan doon. Hanggang sa napuno ang kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang simpleng buhay nung nakatira pa siya sa squatters area. Ang mga tawanan nila ng mga kapitbahay niya, ang pagbibigayan ng pagkain ng mga tao kahit kulang pa yun sa kanila, at ang payak ngunit masayang mga araw kasama mga taong kahit hindi niya kadugo ay itinuring naman siyang pamilya. Aminado si Mia na mas masaya pa rin sa lugar na yon. Sa gitna ng pag-iisip ni Mia, ay napansin niya ang paghinto ng isang itim na kotse sa tapat ng gate ng mansyon. Napakunot ang kanyang noo. Nakita niyang bumaba mula sa kotse si Alexa na halatang lasing. Bumaba ang isang lalaki mula sa driver's seat ng kotse at lumapit ito kay Alexa. Isinandal ng lalaki si Alexa sa kotse at napansin niya na pilit nitong hinahalikan si Alexa at malinaw na umaayaw ito dahil nilalayo nito ang sarili sa lalaki. Kinabahan si Mia at hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo palabas ng kanyang silid. Bumaba siya ng hagdanan at lumabas ng mansyon. Paglabas niya ng gate ay naroon pa rin si Alexa at ang lalaki. Halatang natatakot si Alexa habang pilit na inaawat ang lalaki sa pagtatangka nitong halika ng kapatid niya. Bitiwan mo siya! Sigaw ni Mia habang papalapit sa dalawa. Nagulat ang lalaki sa boses ni Mia, ngunit hindi ito tumigil sa ginagawa nito. Alam niyang lasing din ang lalaki kaya malakas ang loob nitong gawin ang bagay na yon. Hinila ni Mia ang lalaki palayo kay Alexa. Ngunit mabilis itong humarap at tinulak siya nito ng malakas. Muntik pang matumba si Mia ngunit hindi siya nagpatinag. Sinunggaban ni Mia ang braso ng lalaki at nang humarap to sa kanya ay mabilis niyang tinuhod ang pagkalalaki nito. Napasigaw sa sakit ang lalaki at napaatras.
Nagmamadali yung sumakay sa kotse at mabilis na pinaharurot yun paalis. Nang tingnan ni Mia si Alexa ay nanginginig ito sa labis na takot. Lumapit si Mia kay Alexa at nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Walang iya siya. Akala ko friend ko siya pero gusto niya pala akong gawa ng hindi maganda. Umiiyak na wika ni Alexa na para bang isa itong batang nagsusumbong. Tana, Alexa. Wala na siya. Ligtas ka na. Tura ni Mia habang hinahaplos ang likod ni Alexa. Ngunit agad ding kumala si Alexa mula sa pagkakayakap nito sa kanya. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng galit at pagkapahiya. Malakas siya nitong itinulak at walang lingon-lingon na pumasok ito sa gate. Nang wala na si Alexa at naiwan si Mia sa labas ng mansyon, ay hindi niya naiwasan ang mapangiti. Sa saglit na yakap na yon, naramdaman niya ang pasasalamat ni Alexa. Kahit patinulak siya nito pagkatapos. Alam niyang pride lang ang pumipigil dito para magpasalamat sa kanya, pero sapat na ang naramdaman niyang yakap mula sa kanyang kapatid para magkaroon siya ng pag-asa na darating din ang araw na magkakaayos silang dalawa. Maagang nagising si Mia kinabukasan. Tahimik ang buong mansyon habang bumaba siya sa dining room upang mag-almusal. Pagdating niya sa dining room, nakahanda na ang almusal. Kumuha siya ng tinapay at kape. Nagsimula siyang kumain kahit mag-isa lang siya. Habang kumakain, narinig ni Mia ang mga yabag na bumababa mula sa hagdan. Paglingon niya, nakita niyang si Alexa yon. Baka sa maganda nitong mukha ang pagod at kakulangan sa tulog. Hindi ito tumingin sa kanya at umupo na ito para kumain. Alexa, kumain ka na. Nakangiting wika ni Mia sa kanyang kapatid. Saglit na tumigil si Alexa sa pag-inom ng kape at tumingin yun sa kanya ng sandali. Umirap ito at saka itinuloy ang pag-inom ng kape. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Tanong ni Mia. Nais niyang simula ng pag-uusap nila ni Alexa. Pwede ba, Mia? Huwag mong isipin na porke tinulungan mo ako kagabi, magiging okay na tayo. Tigilan mo yung kaplastikan mo. Mataray na tugon ni Alexa. Tumahimik si Mia at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagot kay Alexa. Naramdaman niyang mabigat pa rin ang puso ni Alexa sa kanya at kahit gusto niyang magkaayos na sila, ay alam niyang hindi niya ito kayang pilitin kung ayaw nito. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain si Mia. Kahit masakit ang sinabi ni Alexa, hindi niya na sinagot pa ito. Alam niyang hindi madaling bumuo ng tulay sa pagitan nila. Pero handa siyang maghintay. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Mia na tila may pagbabagong nagaganap sa mansyon. Mula sa araw-araw na alitan at pagsasapawan ni na Vivian, Sandra at Michael, ngayon ay tila nagkaayos na ang tatlo. Madalas niyang makita ang mga itong nag-uusap. Alam ni Mia na magandang bagay na nagkabati na ang tatlo, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa mabilis na pagkakasundo ng mga ito. Minsan, iniisip ni Mia kung ano ba ang palaging pinag-uusapan ni na Sandra, Vivian at Michael. Mas lalong lumakas ang kutob niya na may inililihim ang tatlo nang minsan na nag-uusap at nang makita siya ng mga ito na papalapit ay biglang huminto ang mga ito sa pag-uusap. Isang madaling araw, nagising si Mia dahil sa matinding pagkauhaw. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at lumabas patungo sa kusina. Habang binabagtas niya ang tahimik na pasilyo, bigla siyang napahinto sa tapat ng opisina ni Eduardo. May narinig siyang mga boses na nagmumula sa loob. Pamilyar ang mga boses at sigurado siyang sina Sandra, Vivian at Michael yon. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng tatlo sa oras na yon sa opisina ng tatay niya. Tahimik niyang idinikit ang kanyang tenga sa pinto upang mapakinggan ng mabuti ang usapan ng tatlo. Ang boses ni Sandra ang unang narinig ni Mia. Wala nang atrasan nito ha. Kailangan nating gawin to para mapunta sa atin ang nararapat para sa atin. Kung tutuusin, walang dapat makuha sina Alexa at Mia. Si Alexa panay ang travel at halos hindi na nakasama ni Eduardo. Si Mia naman, anak lang siya sa labas. May halong gigil na wika ni Sandro. Pero
Paano kung mahuli tayo? Ayoko makulong. Takot na sambit ni Michael. Alisin mo nga yung kanigahan mo, Michael. Isipin mo na lang na kapag nawala na sina Alexa at Mia, yung mana na dapat sa kanila ay sa atin mapupunta. Tura ni Vivian. Huwag kayong mag-alala. Malinis trumabaho ang mga taong kinuha ko. Kikidnapin nila sina Mia at Alexa at papatayin. Hindi tayo mapaghihinalaan. Sigurado ako sa bagay na yon. Ani Sandra. Nanginginig na napaurong si Mia mula sa pinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing kayang pumatay ni na Sandra para lang sa pera. Nakakakilabot isipin na kadugo nila mga ito, pero handa silang patayin ang mga yun ang dahil sa pagiging sakim na mga ito. Marahang lumayo si Mia at tahimik na bumalik sa kanyang kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilalak ang pinto. Napaupo siya sa gilid ng kama habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na nagawang makatulog pa ni Mia ng dahil sa labis na takot. Nakahiga na siya pero paulit-ulit pa ring umaalingaw-ngaw sa utak niya ang mga sinabi ni Sandra, Vivian at Michael. Pumikit siya pero sa tuwing ginagawa niya yon ay mas lalong tumitindi ang kanyang takot. Pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas sa bahay na yon. Hanggang sa naisip niya na umalis na lang sa mansyon at bumalik sa simpleng buhay niya sa squatters area. Ngunit kasabay ng pag-iisip niya noon ay naalala niya si Alexa. Hindi ako pwedeng umalis dito. Hindi ko pwedeng pabayaan si Alexa. Bulong ni Mia sa kanyang sarili. Hindi na namalaya ni Mia ang paglipas sa mga oras hanggang sa napansin niyang unti-unti nang nagliliwanag sa labas. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, ay napagpasyahan niyang lumabas na ng kanyang silid upang maghanap ng paraan para maiparating niya kay Alexa ang nalaman niya. Pagdating ni Mia sa dining room, walang tao ron ngunit nakahanda na ang almusal. Nang lumabas mula sa kusina ang isang kasambahay, ay agad niya itong kinausap. Manang, bumaba na ba si Alexa sa kwarto niya? Tanong ni Mia habang pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Ay ma'am, maaga pong umalis si Ma'am Alexa. Sinundo po siya ng mga kaibigan niya. Baka raw po mamayang gabi pa siya makakauwi. Sagot ng kasambahay. Ganun ba? Sige, maraming salamat. Ani Mia sabay ngiti ng matipid. Nanghihina si Mia. Alam niyang kailangan malaman agad ni Alexa ang balak ni na Sandra. Kung hindi ay maaaring magtagumpay ang mga ito na ipakidnap at ipapatay sila ni Alexa. Halos magpanik na siya sa kakaisip ng susunod niyang hakbang. Naisip ni Mia na magsumbong sa mga pulis, subalit napagtanto niyang maliit ang posibilidad na paniwalaan siya ng mga otoridad. Alam niya na maaaring itanggi ni na Sandra ang magiging akusasyon niya at baka baligtarin pa siya ng mga ito. Kaya wala nang nagawa si Mia kundi ang bumalik sa kanyang kwarto at doon pag-isipan ang dapat niyang gawin. Sa maghapon na lumipas ay nanatili si Mia sa kanyang silid upang makaiwas kina Sandra. Matapos niyang malaman ang planong pagpatay ng mga ito sa kanila ni Alexa, ay nagkaroon na siya ng matinding takot sa mga kasama nila sa bahay. Nagpadala na lang siya sa kasambahay ng pagkain sa kanyang kwarto. Sumapit na ang gabi ngunit hindi pa rin dumarating si Alexa. Ang kaba at takot sa dibdib ni Mia ay hindi maalis-alis. Nanatili siyang nasa tabi ng bintana at nakatingin sa gate para kapag dumating na si Alexa ay agad niya itong makikita. Diyos ko, sana naman dumating na si Alexa. Kinakabahang bulong ni Mia. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, napansin ni Mia ang ilaw ng isang sasakyang paparating. Isang kotse ang pumasok sa gate ng mansyon at hindi siya maaaring magkamali. Yun ang kotse ni Alexa. Walang inaksayang oras si Mia. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Bumaba siya ng hagdan at lumabas sa mansyon upang salubungin si Alexa. Paglabas niya ng mansyon ay nakita niyang nakababa na si Alexa sa kotse nito. Ngunit 3 lalaki ang pumasok sa hindi pa nasasaraduhang gate. Armado ang mga lalaki ng malalaking baril. Hindi na nagawang makakilos ng security guard
nang tutukan nito ng baril ng isa sa mga lalaki. Sa sandaling yon, hindi na inisip ni Mia ang pansariling kaligtasan. Tumakbo siya palapit kay Alexa na walang kamalay-malay sa pagdating ng tatlong lalaki. Ngunit bago pa siya makalapit kay Alexa, ay nahawakan na ito ng isang lalaki sa braso, sabay tutok ng baril dito. Sino kayo? Let me go! Sigaw ni Alexa habang nagpupumiglas. Wala na ring nagawa si Mia nang malapitan siya ng lalaki at maging siya ay tinutukan ito ng baril sa ulo. Parang awa nyo na. Huwag nyo kaming sasaktan. Naiiyak na pakiusap ni Mia. Manahimik ka kung ayaw mo masaktan. Banta ng lalaki. Pareho silang pinilit at hinila palabas ng gate ng mga lalaki. Hindi na nakapalag sina Mia at Alexa dahil sa mga nakatutok na baril sa kanila. Mabilis silang ipinasok sa likuran ng isang itim na van. Pilit na nagpupumigla si Alexa habang si Mia naman ay walang tigil sa pagsigaw ng tulong. Subalit hindi nagtagal, tinutukan muli sila ng baril. Dahilan upang sila ay tumahimik dahil sa takot. Umandar na ang van palayo sa mansyon. Naging malikot ang mata ni Mia sa pag-asang makakahanap siya ng paraan para makatakas sila ni Mia. Ngunit dahil sa armado ang dalawang lalaki na nakapagitna sa kanila, naisip niya na wag nang gumawa ng bagay na hindi magugustuhan ng mga yon dahil baka mapadali pa ang kanilang mga buhay. Sa oras na yon, ramdam ni Mia na mas takot si Alexa kaysa sa kanya. Wala itong tigil sa paghikbi at ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Inilapit palalo ni Mia ang sarili kay Alexa at sa kanya ito binulungan. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Magdasal lang tayo na sana'y makaligtas tayo. Napatingin si Alexa kay Mia. Nakita ni Mia sa mata ng kanyang kapatid na kahit paano ay nakakita ito ng pag-asa dahil sa kanyang sinabi. Hoy, bawal kayo mag-usap. Sigaw ng isang lalaki sabay tutok ng baril sa kanilang dalawa. Nagulat si Alexa nang tutukan sila ng baril kaya napayakap ito kay Mia. Tahimik lang si Mia ngunit sa loob ng isip niya ay walang tigil siyang nagdarasal para sa kaligtasan nilang magkapatid. Doon na rin napagtanto ni Mia na kaya sila dinukot sa mismong mansyon ay upang hindi mapaghinalaan sina Sandra at isipin ng lahat na maging ang mga ito ay biktima lamang. Biglang lumiko ang van sa isang masikip na kalsada at doon ay nagulat silang lahat nang mabilis na humarang sa kanila ang mga sasakyan ng pulis. Agad na huminto ang van at ang mga kidnapper ay nagmadaling mag-isip. Nagmaniobra pabalik ang driver, ngunit hindi yung tuluyang nakaatras dahil kahit sa likod ng van ay may mga sasakyan na rin ng mga pulis na isa-isang humarang. Labis na nagtaka si Mia kung paano nalaman ng mga pulis ng ganun kabilis ang pagkidnap sa kanila. Pero hindi na muna yun ang pinagtuunan niya ng pansin. Kahit paano'y nagpasalamat siya dahil mas lumaki ang pag-asa nila na makakaligtas. Hinila sina Mia at Alexa ng dalawang lalaki palabas ng van. Mahigpit silang hawak ng mga yun sa braso habang nakatutok ang baril ng mga ito sa kanilang ulo. Malakas na sumigaw ang isa sa mga lalaki na kung hindi hahayaan ng mga pulis na patakasin ang mga ito, ay papatayin ng mga ito sina Mia at Alexa. Hanggang sa biglang dalawang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at nakita nila ang pagbagsak ng lalaking may hawak kay Alexa. Dalawang sunod pa ng putok ng baril ang pumailan lang at ang may hawak naman kay Mia ang bumagsak. Agad na lumabas ang driver ng van at isa pang lalaki na nasa unahan. Nakipagbarilan ng mga yun sa mga pulis. Mabilis na hinila ni Mia si Alexa pababa at dumapa sila sa kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, si Mia ay buong tapang na nakayakap kay Alexa upang siguruhing hindi ito masasaktan o matatamaan ng ligaw na bala. Patuloy ang palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at ng mga kidnapper. Hanggang sa tuluyan ang sumuko ang mga kidnapper nang mapagtanto ng mga yon na walang laban ng mga ito sa dami ng mga pulis. Matapos yon, nilapitan na sina Mia ng mga pulis at isa sa mga ito ang tumulong sa kanilang tumayo. Si Alexa ay nanginginig pa rin at walang tigil sa pag-iyak, samantalang si Mia ay mahigpit na hawak ang kamay ni Alexa.
Matapos yon, isinama sina Mia at Alexa ng mga pulis sa police station upang hingan sila ng statement. Doon ay sinabi ni Mia ang usapan ni Sandra, Vivian at Michael tungkol sa plano ng mga ito sa kanila ni Alexa. Nang malaman yun ni Alexa ay halos hindi ito makapaniwala. Makalipas ang ilang sandali, inihatid na sila ng mga pulis pabalik sa mansyon. Pagdating nila sa mansyon, nakita nila ang maraming police car sa labas ng gate. Maraming pulis ang naroon at sakto na inilalabas na ng mga pulis ang nakaposas na sina Sandra, Vivian at Michael. Nagulat si Mia nang biglang sugurin ni Alexa ang tatlo at galit na galit nitong pinagsasampal ang mga ito. Ginagawa nito yun nang naniningkit ang mga mata sa galit. You're all monster! Paano nyo nagawa sa amin ito? Kadugo nyo kami! Umiiyak sa galit na sigaw ni Alexa. Inawat si Alexa ng isang pulis, ngunit hindi huminto si Alexa sa pananakit kina Sandra. Doon na lumapit si Mia kay Alexa. Alexa, tama na. Hayaan mo na sila. Siguradong mabubulok na ang mga yan sa kulungan. Sabi ni Mia habang yakap si Alexa. Isinakay na ng mga pulis sina Sandra sa police car. Nang umalis na ang mga yon, nanatiling magkayakap ang magkapatid. Nang unti-unti nang kumalma si Alexa, saka lang sila naglakad papasok sa gate ng mansyon. Mabagal silang naglakad sa driveway nang biglang nagsalita si Alexa. Mia, thank you. I saw how you protected me earlier. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Mahinang sabi ni Alexa. Wala yun. Saka ginawa ko yun dahil magkapatid tayo. Kahit anong mangyari, hindi magbabago yun. Nakangiting sagot ni Mia. Sorry din sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Ang dami kong na-realize after ng lahat na nangyari ngayong gabi. Kung hindi ko lang sana pinairal ang pride ko noon, kung nakipag-ayos lang sana ako sa'yo agad, siguro nakita pa tayo ni Papa nung okay na tayo bago siya nawala. Malungkot na pahayag ni Alexa. Naging malungkot ang ekspresyon ni Mia, ngunit pilit siyang ngumiti. Sigurado akong masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Ang mahalaga, nagkaayos na tayo. Ani Mia. Ilang di pa na lang ang layo nilang dalawa mula sa main door ng mansyon nang pareho silang natigilan. Bumukas ang main door at mula roon ay lumabas si Eduardo. Nakangiti itong naglakad palapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Alexa at agad siyang kumapit na mahigpit kay Mia. Mia, nakikita mo rin ba? Nakikita ko. Si Papa! Multo ni Papa! Nanghihilakbot na bulalas ni Alexa. Samantalang si Mia ay nanatiling nakatulala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang makalapit si Eduardo ay malalim itong huminga at ngumiti ng malapad. Hindi pa huli ang lahat, mga anak. Buhay pa ako at masaya akong makita na okay na kayong dalawa. Masaya nitong sambit. Walang nakapagsalita sa dalawa. Pareho silang tila napako sa kanilang kinatatayuan habang ang kanilang mga muka ay puno ng gulat at pagkalito. Iniisip niyo bang multo ako? Hindi ako multo. Buhay ako. Natatawang sabi ni Eduardo. Kinuha nito ang tig-isang kamay ni Mia at Alexa at mahigpit nito yung hinawakan. Sabay na napaiyak sina Alexa at Mia. Hindi na sila nag-atubiling yakapin ang kanilang ama. Papa, akala namin patay ka na. Iyak ni Alexa. Papa, paano nangyari to? Paano ka nabuhay? Tanong naman ni Mia. Kumala si Eduardo sa yakap upang magpaliwanag. Hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo ang lahat. Panimula ni Eduardo. Ayon kay Eduardo, nagkamali ng diagnosis ang kaibigan niyang doktor at ang totoo ay wala naman pala itong lung cancer at walang taning ang buhay nito. Ginamit nito ang pagkakataong yun upang subukan silang lahat kung ano ang gagawin nila kapag namatay na si Eduardo. Inamin din niya na sinadyang pabagsakin ng eroplano kung saan ang alam ng lahat ay nakasakay ito
Pero ang totoo ay hindi ito nakasakay doon. Sinadya kong hatiin ng pantay-pantay ang lahat ng mamanahin ninyo. Gusto kong makita kung paano nyo haharapin ang sitwasyon na yun. Nagpalagay ako ng mga hidden camera sa buong mansyon, kaya alam ko ang lahat ng nangyayari. Alam kong sa gabing ito mangyayari ang plano ni na Sandra, Vivian at Michael. Kaya tumawag na ako ng mga pulis. At dahil sa ginawa kong pagpapanggap na patay na ako, ipinakita na ni na Sandra ang tunay nilang mga kulay. Pagpapatuloy ni Eduardo. Matapos yon ay nalinawan na si Mia sa totoong nangyari. Humingi ng tawad si Alexa kay Eduardo sa pagiging sakim nito sa mana, pero ayon kay Eduardo ay naiintindihan nito si Alexa dahil ipinaglalaban lang nito ang kanyang karapatan. Muling niyakap ni Mia at Alexa ang kanilang ama. Ang bigat sa kanilang mga puso ay agad na naglaho ng sandaling yon. Habang papasok sila sa mansyon, ramdam ni Mia ang bagong simula. Sa unang pagkakataon, wala nang bigat sa kanyang puso. Alam niyang mula sa gabing yon ay tuluyan ng magbabago ang lahat para sa kanilang tatlo. Simula noon, namuhay ng masaya at tahimik sina Mia, Alexa, kasama ang kanilang amang si Eduardo. Unti-unting naibalik ang kaayusan sa kanilang pamilya. At ang dating tensyon sa pagitan ng magkapatid ay napalitan ng pagmamahalan at pagkakaintindihan. Madalas na nagtutulungan sina Mia at Alexa sa mga negosyo ng kanilang ama. At naglaan din sila ng oras upang maglakbay sa iba't ibang bansa upang mas mapalalim ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Bumalik si Mia sa pag-aaral upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Samantala, sina Sandra, Vivian at Michael ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Isa yung malinaw na mensahe na ang kasakiman at kasamaan ay may kaukulang kabayaran. Para kay Mia, ang lahat ng nangyari ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal, tiwala at pagkakaisa ng pamilya. Napagtanto niyang sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pamilya ay may kakayahang bumangon at magsimula muli. Basta't magkasama silang haharap sa bawat hamon ng buhay. Wakas!